May mga bagay tayong hindi pinapansin noong bata pa tayo. Mga simpleng gamit na tila ordinaryo lamang sa ating paningin. Pero habang tayo tumatanda, unti-unti nating naiintindihan na ang ilan sa mga bagay na iyon ay may dalang sakripisyo, alaala at pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit gaano karaming salapi. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang kwento tungkol sa isang paris ng gintong hikaw at sa isang ina na tahimik na isakripisyo ang lahat para lamang hindi mawalan ng pag-asa ang kanyang pamilya. At ito ang ating kwento ngayong gabi, ang gintong hikaw ni Nanay. Dekada 90 noon sa isang maliit na baryo sa probinsya. Tahimik ang buhay sa lugar namin. Sa umaga, maririnig ang tilaok ng manok, ang ingay ng walis tingting sa bakuran, at ang mahinang tugtog ng radyo ni Mang Esko tuwing alas 5 ng madaling araw. Maliit lang ang bahay namin noon. Yari sa kahoy at pinagtagpi-tagping yero ang bubong. Kapag umuulan, may mga party ng sahig na kailangan lagyan ng timba dahil sa mga tulo. Pero kahit ganoon, masaya kami. Si Nanay ang ilaw ng bahay. Tahimik siyang babae. Hindi pala sagot. Hindi rin mahilig magreklamo. Palagi ko siyang nakikitang nakaupo sa harap ng lumang salamin tuwing Linggo ng umaga. Sinusuklay niya ng dahan-dahan ang kanyang mahabang buhok at saka isusuot ang kanyang paboritong paris ng gintong hikaw. Simple lang iyon, maliit, bilog, at medyo kupas na ang kinam. Pero para kay Nanay, napakahalaga noon. Minsan, tinanong ko siya habang nakahiga ako sa sahig. Nanay, bakit lagi mong suot ang hikaw mo? Ngumiti lang siya. Ito kasi ang alaala ng lola mo sa akin. Hindi ko agad naintindihan noon ang ibig niyang sabihin. Bata pa ako. Para sa akin, hikaw lang iyon. Pero habang tumatagal, napapansin kong kahit hirap na hirap kami sa buhay, hindi kailanman inalis ni Nanay ang hikaw na iyon. Kahit minsan walang ulam, kahit naputulan kami ng ilaw, kahit ilang beses nang nagkasakit si Tatay, nandoon pa rin ang gintong hikaw. Hanggang dumating ang taon na sobrang hirap ng buhay namin. Tag-ulan noon. Halos araw-araw bumubuhos ang malakas na ulan. Hindi makapasada si Tatay gamit ang kanyang lumang padyak. Wala rin masyadong bumibili ng kakanin ni Nanay. Unti-unting nauubos ang laman ng bikasan namin. Isang gabi, nagising ako dahil narinig kong umiiyak si Nanay sa kusina. Tahimik lang siyang nakaupo habang hawak ang isang maliit na kahon. Hindi niya alam na nakasilip ako mula sa pintuan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang gintong hikaw. Matagal niya itong tinitigan. Parang may parte ng sarili niyang ayaw niyang pakawalan. Pagkatapos, mahinahon niyang inilagay iyon sa loob ng kahon. Kinabukasan, maagang umalis si Nanay. Pagbalik niya ng hapon, may dala na siyang bigas, dilata, gamot ni Tatay, at kaunting tinapay para sa aming magkakapatid. Masaya kaming kumain noon. Parang pesta para sa amin ang simpleng hapunan. Pero napansin kong wala na ang hikaw ni Nanay. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila may lungkot sa kanyang mga mata kahit pilit siyang nakangiti. Hindi ako nagsalita. Pero noong gabing iyon,
Doon ko unang naintindihan na may mga magulang na kayang isuko kahit ang pinakamahalagang alaala nila. Basta makita lang na busog ang kanilang mga anak. Lumipas ang maraming taon. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Nakahanap ng trabaho sa Maynila. Unti-unting gumaan ang buhay namin. Tumanda na rin si nanay. Mas madalas na siyang nakaupo sa may bintana tuwing hapon habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalsada. Isang araw, umuwi ako sa probinsya nang hindi nagsasabi. May dala akong maliit na kahon. Tahimik akong lumapit kay nanay. Inay, pagbukas niya ng kahon, bigla siyang napahawak sa bibig niya. Nandoon ang isang pares ng gintong hikaw. Hindi man iyon ang orihinal niyang hikaw noon, pero halos kamukha nito. Nangilid agad ang luha niya. Anak, bakit pa? Ngumiti lang ako habang pinipigilan ko rin ang pag-iyak. Kasi nay, ngayon ko lang talaga naiintindihan kung gaano kahalaga ang isnakripisyo mo noon. Tahimik lang si nanay habang hawak ang hikaw. Pero sa mga mata niya, ramdam ko ang lahat ng taon ng hirap, pagmamahal, at sakripisyong hindi niya kailanman isinumbat sa amin. At doon ko naisip, may mga inang talagang handang ipagbili ang pinakamahalagang alaala nila para lang mabigyan ng magandang bukas ang kanilang pamilya. At kadalasan, hindi natin agad iyon nakikita habang bata pa tayo. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti nating nauunawaan na ang tunay na kayamanan ng isang tahanan ay hindi ginto, hindi pera, at hindi mamahaling bagay, kundi ay isang pusong handang magsakripisyo. Kahit tahimik, kahit walang kapalit. Bawat tahanan, may mga sakripisyong hindi na ikwento. May mga magulang na tahimik na isinantabi ang sarili nilang mga pangarap, mga alaala, at mga bagay na mahalaga sa kanila para lamang maitawid ang kanilang pamilya. At kung ikaw man ay may isang alaala tungkol sa iyong ina, isang simpleng bagay na noon ay hindi mo pinahalagahan, pero ngayon ay saka mo lang naunawaan. Sana yakapin mo ito sa iyong puso ngayong gabi. Dahil may mga pagmamahal na hindi kailangang isigaw, sapagkat mararamdaman mo na lamang ito kapag ikaw na mismo ang natutong magsakripisyo. At hanggang dito na lang ang ating kwento ngayong gabi. At naway, dalawin ka ng mga laalang puno ng pagmamahal habang ikaw ay natutulog.